Hello po, good morning, good evening, at welcome po sa ating um, SCM 100 na class. Sorry po at hindi po talaga kinakaya na ang 6 o'clock because meron pa po tayong mga iba pang mga services like galing po tayo sa church and yung family worship din po dito sa bahay. So magkaroon po muna tayo, Sir Nards, ng school song. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God our Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of life, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they'll have eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. For our opening prayer po, may I request Chaplain Wilkinson Ayango.
Let's pray. Our loving God, Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this privilege that we gather in this platform. We ask you to please give a good signal to every one of us. And we ask you to please bless our Professor Ma'am Leah to discuss something for us to learn more. And we ask you to please guide us through your Holy Spirit so that every things that we heard will be inculcated in our mind, in our heart, so that we will use it in our daily life. Forgive us, Lord, for all our trespasses that we have done. Thank you so much, Lord, for hearing and answering our prayer. In Jesus' name pray. Amen. Good evening everyone. Good evening chaplains. Good evening students. Good evening, ma'am. Po ating mga guests. And I'm sure nagkaroon na kayo ng magandang araw ng Sabat na naman today and naka-experience ng blessings ni Lord and ng ating mga nakapakinig ng mga mensahe na nagbubuhat sa langit, no? And I'm sure then within the week ay meron sa inyo na mga nakapag-experience o nagampanan yung pagiging chaplain, di ba po? So, padala po kayo ulit ng emoji for those na nagkaroon ng chaplaincy experience po within the week. Yan. Smiley emoji po. Yan po, ayusin ko lang po yung aking lighting. Yan. Sino po sa inyo ang nakapag-share? Nagkaroon ng si Chaplain John Paul Ruiz, si Lieutenant, ang bilis hindi ko nakita agad. Yan. Sino yan? Nabura agad yung kanilang mga emoji. Sino pa po sa inyo? Yung ating pong mga napag-aralan na yan, si Chaplain Nard. Sino pa po yan? Yan po, no? So, Chaplain Ortega, Lou Ortega, Ignatius, yan. So, di ba po, napakasarap sa feelings na natin bilang chaplains na magampanan natin yung kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. And andito po yata, meron tayong visitor. Andito po ba si Sister Henny from Iloilo? Sister Henny? Nakapasok po ba? Yan. Hello pa, ma'am. Yeah. Opo. Mayroon tayong baguhan dito, yung si Joel Ingito. Elder yan dito sa 1 years here in Siocon, Zamboanga del Norte. Okay. Welcome po, Brother Joel, Sir Joel. I had the opportunity po kasi din na may makausap na isang religious volunteer officer from Iloilo. At siya po ay nag-work sa, nag-volunteer sa mga PDL sa Iloilo jail. And si Sister Henny po, hindi ko po alam kung nakapasok siya dito, pero marami po sila mga group doon sa Iloilo na willing po sila na pumasok din dito sa ating chaplaincy school. Kaya welcome po sa mga lahat ng mga bago at sa mga ngayon lamang po nakapakinig. So pang 8 na po namin itong lesson. So magkakaroon naman din po tayo ng recap and review before matapos ito at before po magkaroon ng exam. And kung ano po yung inyong mga naabutan, yun po yung inyong munang susundan. And also po, sino po ang nakagawa ng mga assignments ninyo? Meron po tayong assignment number 3. Kakaunti lang po yung mga nagpasa ng assignments po. Yan. So, gawin po ninyo yun. I-submit nyo po para po sa grades ninyo. Yan.
So tonight po, ang ating lesson is about karugtong po ng ating topic last Saturday. So mag-share po ako ng screen. Yan. Ay, wait lang po, hindi siya. Nasaan na yun? Wait lang po. Wala yung aking share. Hindi pa rin. Wait lang po, na nawala ako sa pamagat ng aking topic ngayon. Yata siya. Yan. Yan. So, nakikita po ninyo ating slides. Nakikita niyo po ba? Yes po. Yan. So, dito po tayo. Yung last time po, yung topic po natin, pakibukas ng electric fan. Topic po natin last time po, di ba, tungkol sa delivery ng notifications, di ba, death notification, and then yung paano po tayo mag-attend o mag-comfort sa mga namatayan, yung mga aftercare po natin, di ba? So ito po yung topic na hindi po natin natakel. So karugtong po ito and meron pa po tayong topic mamaya na isa pa. So the habits of effective comforters. Yan. So tayo po bilang mga comforters and bilang mga chaplains po, di ba? So yung topic po natin na nakaraan, what if yung mga namatayan po, di ba? Yung mga law enforcer, mga officers po, di ba, na nasa duty, ganyan, biglang namatay, or yung mga family ng victims, mga civilian. So, ito po yung pinaka, as a first responder po tayo, pag-aralan po natin yung the habits of effective comforters. So, it says here, it is a privilege being called to help a hurting friend during a time of crisis, no? Tayo po talaga yung unang-unang tinatawagan o tayo yung kasama dun sa mga tumutulong sa mga kaka-experience ng grief. Often words are inadequate to alleviate the pain, anguish, frustration, and sadness as a result of personal loss. However, we can help by supporting and comforting others through our actions during these difficult times. The ministry of death and dying is a highly emotional experience for both the family and the caregiver. So, dito po, hindi lang ito yung mga na-aksidente o yung mga nabaril o namatay during the yung call of duty nila. Ito rin yung mga sa hospital po, yung mga chaplain sa hospital tsaka sa hospice. So pagka namatayan po sila, hindi lang po yung ang ating pong concern, hindi lang po yung mamamatay na yung pasyente o yung may sakit, kundi pati po yung lalong higit yung kanilang family. Yung family nila na makaka-experience ng trauma na mawawalan sila ng member ng family nila. So, ito po yung natin, yung aftercare sa kanila po, di ba? The ministry of death and dying is a highly emotional experience for both the family and the caregiver. Yan, di ba po? Yung caregiver, it's either tayo o yung talagang mga nag-aalaga. So, napakasakit po sa kanila na yung kanilang inaalagaan ay bigla na lang o unti-unti nang mawawala o nawala na. Di ba po? Yan. So the process of watching a loved one go through the dying process is traumatic and life-altering. And there are stages and elements of the dying process a caregiver must be aware
of when providing emotional comfort. Yan. Minsan po hindi natin alam paano tayo magbibigay ng comfort, 'di ba po? Lalo pag hindi naman tayo naka-experience ng ganong klaseng na mga pangyayari o hindi tayo napasok pa sa ganong situation. So, hindi natin alam kung paano magsasalita o paano sila aasikasuhin. 'Di ba po? 'Yun ang pinaka mahirap na stage para sa ating mga caregivers or mga counselors and chaplains. Yan. Diseased socialization. Ano po ibig sabihin niyan, 'di ba? Sino yung deceased? Yung namatay na o yung mamamatay. At the end of life stage, the person who is facing death may choose to limit whom they want to be with as they embrace the end. This is often a sign of preparation, acceptance as the person prepares for his or her death. If you are not a part of this inner circle of family and friends at the end of the person's life, it does not mean you are not loved or unimportant. Rather, you have already fulfilled your final task with them. The final chapter of the story is now closed and it is the time for you to say goodbye. If you are a part of the inner circle of family and friends, the person will need your affirmation, support, and permission to take the next step. Yan. So, ano ibig sabihin po niyan? 'Di ba? Tayo po as caregiver, yung napag-aralan po natin na nakaraan, responder pala or chaplain, 'di ba po? Madalas po itong mga pangyayari nito sa hospital na. So, terminal case na po yung pasyente at siya ay malapit ng mamatay. So, tayo as na counselor, dumating na yung point na tapos na tayo sa ating mga gawain sa kanila. Nagampanan na natin. Ano po yung ating mga, wait lang po. Ano po yung ating mga dapat gampanan noon? Dali lang pa. Pray ka muna dyan, Gian. Yan po. Nagpaalam po yung aking anak at pupunta na sa trabaho. Yan. So, tayo po ay ano po, tapos na yung gawain natin. Di ba po yung first part po na ating lesson ng last Saturday, yun po yung ano po, natanong na natin sa kanya kung ano yung mga kinakatakutan niya. Natanong ito po yon yan. Yan, di ba? Yan. Yung mga unfinished business nila. Seeing a significant person is far away, yan yung gusto nilang magampanan. Taking one more trip to a special place, completing an unfinished project, providing for loved ones, healing any estrangements, feeling forgiven. So natulungan na po natin siya dyan. Nasabi na natin, ano ba yung kinakatakutan mo? Ano yung kinakalungkot mo? Ano yung gusto mong mangyari bago ka dumating sa point na ikaw ay magsasakabilang buhay na. Yun po yung word na magsasakabilang buhay po, hindi po pang ating Adventist po yan, ano? Pero sa mga non-Adventist po, yan talaga yung word nila na sila ay tutungo na sa kabilang buhay, di ba po? Kasi alam nila na it's either sa impyerno or sa langit ang diretsyo nila according sa kanilang mabuting gawa, sa kanilang faith. So, yun po itatay natin sa kanila na ano po yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ano po gusto mong maramdaman o magampanan bago ka dumating sa last na calling mo, 'di ba? Yung curtain call po, no, na tinatawag. Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung meron ka bang kaaway o meron ka ba bang mga kailangan ma-heal na hindi mo na nakahingi ng tawad o hindi mo pa napapatawad na tao. So natapos na po tayo diyan sa part na 'yan. So dito po, ito na yung part na ano po ano na natin sila sa kanilang ito na pala tayo. Yan. Na tayo po ay magsisay goodbye na doon sa ating kliyente. Kasi nagampanan na, nagawa na natin. Sabi niya, chaplain, pakitawag po yung aking family, pakitawagan po yung anak ko na hindi ko nakikita for a long time. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Gusto ko po humingi ng tawad sa aking mga relatives o friends ko na hindi ko na nagawa na magkabutihan nung malakas pa ako nung mga panahon noon.
So natulungan na po natin siya. And this time po, na nagawa na lahat at sinabi niya na chaplain, andito na sa kwarto ko, andito na yung aking family, yung mga taong gusto ko na makasama. At thank you very much sa iyong nagawa sa akin. So this is, it is the time for you to say goodbye. Yan. So mag-goodbye na po tayo dun sa ating mga clients. Hindi daw ibig sabihin na hindi tayo mahal ng ating client, kundi ay para bigyan mo siya ng panahon na sa kanyang family, sa kanyang sarili at sa kanyang family. So lalabas na po tayo dyan. Yan. Pero ang sabi po dito, kung part ka pa rin ng family, talagang kasama ka sa pamilya at ikaw ay chaplain din niya, yon, stay ka pa rin po doon hanggang sa magampanan o matapos na ang kanyang buhay. Yan. So giving permission and saying goodbye. Permitting your loved one to let go is one of the difficult tasks, as it is a natural response for family and friends to want to the person to hang on at the end of life at all costs. The ability to release the dying person from this life provides them the assurance that all is right to let go whenever they are ready, and is one of the greatest and final gifts you can give your loved one. Di ba po? Parang nakakalungkot po, no? Kung mga huling yugto po, no? Meron po tayong chaplain dito na naka-experience ng ganyan. And talaga pong nakakalungkot na yung sa mga huling panahon ay magsasabi ka na ng goodbye sa kanya. So nagampanan na. Pero po, para dun sa mga dying na mga tao po, it is one of the greatest and final gifts you can give your loved one. Yung ikaw ay magampanan mo na yung lahat ng mga request niya sa'yo at nakapag-say goodbye ka sa kanya na mahusay at maayos. Yan. 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 This final gesture of love allows for closure to take place and makes the final release possible. It may be helpful to lay in bed with the person and hold them, or to take their hand and say everything you need to say. It may be as simple as I love you. It may include recounting favorite memories, places, or activities you shared. So, di ba po, yung mga iba, pagka-close nila yung mga dying person na tinatabihan nila, kagaya po ako nung si mami po ay nasa ICU COVID, hindi ko po siya iniwan talaga sa loob ng ICU. Andun din po ako for 11 days sa loob ng ICU. And wala din po akong suot na PPE or whatever. Hinabiling ko sa Panginoon yung health ko, kung mamamatay ako, mahahawa ako, kung ano man. Basta ang para sa akin po, yung makita ng mami ko na kasama niya ako hanggang sa huling panahon niya. Andun ako sa tabi niya, tapos may folding bed din ako sa tabi niya. Minsan, doon ako humihiga talaga sa tabi niya. Hawak-hawak ko yung kamay niya. And oras-oras po, lagi ko siyang binubulangan ng I love you. Humingi ako ng sorry sa kanya. And sabi ko sa kanya, sino yung mga gusto mong makausap sa phone? Kaya lang yung time po na yun talaga, hindi na siya makasalita talaga. Talagang mahigpit na po talaga yung kanyang dibdib. So, hindi na siya makasalita. So, yung maramdaman ka ng iyong client o ng iyong mahal sa buhay, nakasama mo siya hanggang sa huli. So far po talaga sa tulong ng Panginoon, hindi po ako nahawa talaga ng sakit hanggang sa makauwi po kami, makremate si mami, no? So, napakabuti po talaga ng Panginoon. So, tayo po, sa paglilingkod natin sa mga client natin, maaaring dumating din tayo sa point na yan, lalo kung wala silang family na kasama nila doon o may kapamilya, di ba po, na masabi natin sa kanila yung thank you, yung mga bagay na dapat marinig, no? So, ito na yung pinaka part ng sa isang tao na nais na niyang mailabas yung lahat ng laman ng puso niya, maging clean siya, maging clear siya. At tulungan po natin siya, tutulungan talaga natin siya bilang chaplains. Yan. Do not be afraid to cry with the person, as tears is an expression of love. Yan. So minsan po sabi natin huwag tayong iiyak, no? Pero pag umiyak po yung mamamatay na tao, pwede ka pong umiyak kasi expression of love yun. Ibig sabihin, dinadamayan mo siya
sa kanyang mabigat na nararamdaman. Lahat naman po ng tao na mamamatay na, may mga feelings po talaga sila ng ng takot. Talagang natatakot sa feelings of fear na ano na mangyayari, hindi lang sa sarili niya. Paano ba mararamdaman ng isang mamamatay na iniisip niya yan? Mahihirapan ba ako, masasaktan ba ako pagka tumigil na yung hininga ko? O ano ba yung mararamdaman ko? Magdidilim yung paningin ko. Ang dami po ng mga takot nila. And then, iniisip pa nila yung mangyayari sa kanilang family. So, yun yung time na mako-comfort natin sila. Yan. Rules of conduct. Yan. Ito po yung rules of conduct. Madalas po kasi yung mga dumadalaw sa hospital ay minsan di nila nakokontrol yung kanilang sarili, no? Paano sila kikilos dun sa harapan ng pasyente. So, rules of conduct. Number 1, do not say too much. A hug, some tears, and a few words can communicate volumes. Yan. So, hindi po daw talaga tayo yung salita ng salita po, no? Yung baka po mangaral pa kayo, mag-Bible study pa kayo sa harapan ng pasyenteng mamamatay o kung ano-ano pa, di ba po? Yung simpleng maramdaman niya at makahingi siya ng tawad at may pagdasal mo siya na nararamdaman niya na siya tinutulungan mo manalangin para sa kanyang kaligtasan at sa paghingi ng tawad niya, ay malaking bagay na po yon. At yung pagyakap natin sa kanya, yung luha natin, nakikita niya na tayo ay malulungkot din sa nararamdaman niya, and a few words can communicate volumes. Yun nga po yung kwento ko sa inyo, di ba, na karamihan po sa mga pasyente po na mamamatay na, yung aking pong mga hindi ko na po mabilang minsan yung dami ng pasyente na namatay po sa harapan ko, na ano po, yung hawakan mo lang po talaga yung kamay niya. Hawakan mo po talaga yung kamay niya. Kahit na hindi kanya kamag-anak, pero ikaw yung huling nakasama niya doon sa kwarto na yon, ikaw yung kasama niya doon sa mga oras na yon. Kahit andun pa po yung kanyang mga family, kung andun po yung family niya, hawakan yung kamay niya, much better po. Pero kung wala talaga, hawakan mo po yung kamay niya kasi nararamdaman niya na meron siyang kasama hanggang sa dulo ng kanyang buhay upang hindi po matanggal yung kanyang takot. So, some tears and a hug. Yan. Number 2, do not offer cliches such as I know how you feel, or you should be grateful it was not worse, or you must be strong, or God will never give you more than you can handle. This may be true, but they are not comforting. Yan. Minsan po, di ba, wag ka mag-alala, kapatid, hindi ka bibigyan ng Panginoon na mabigat na problema na hindi mo kakayanin, di ba po? So, hindi na daw po yan, hindi po comforting yan, di ba? So, hindi lang po ito sa dying person, kundi sa family niya, di ba po? Kasi, namatayan na nga siya, o kaya mamamatayan na siya ng mahal sa buhay niya. And then, hindi natin pwedeng sabihin na, I know how you feel. Kasi, kahit kailan hindi mo mararamdaman yung nararamdaman ng kapwa-tao mo. Meron siyang ibang nararamdaman na hindi mo nararamdaman. Kasi magkaiba kayo ng experience. Sabihin mo na, let's say na, for example, namatay yung mami mo, namatay din yung mami ko, hindi mo pwedeng sabihin na alam ko kung ano nararamdaman mo kasi hindi mo alam yung relationship niya sa kanyang mami. It's either silang dalawa magkagalit, or it's either sobrang sweet nila, o meron pa silang mga pinagtalunan ako mga bagay. So hindi po natin pwede sabihin niya na I know how you feel. Yan. Wag natin yan i-offer. Or kasi madalas sasagutin ka niya, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko, Chaplain. Hindi mo to mararamdaman kahit kailan. Kasi may iba po siyang nararamdaman, no? Or you should be grateful it was not worse. Yan, di ba po? Na yung mga ganyang mga salita na hindi na karapat-dapat. You must be strong, magpalakas ka, di ba po? So, at that very moment, yung tao po na mamamatayan, nanghihina po siya, nanlulupaypay siya. Alam niya na dapat siya maging strong. Pero yung sabihan natin siya na you must be strong, dapat magpalakas ka, magpalakas ka. Hindi po niya agad-agad yan magagawa na magpalakas. Kailangan niya ng someone na magpalakas sa kanya. And hindi po natin pwedeng sabihin niya na talaga, kailangan magpalakas ka para sa mga anak mo o para sa sarili mo.
Kasi at that very moment po talaga, hindi yan appropriate para sa kanya kasi weak na weak po talaga siya sa mga oras na yan. Yan. So yan po yung mga iingatan natin po na pagsasalita. Yan. Number 3, let the person feel the pain. There are many myths surrounding grief and some people may make statements such as bury your feelings, grieve alone, just take it time, just act like everything is going to be okay and you will get better. We can help end-of-life survivors recover from their emotional pain by allowing them to go through their grieving process. Yan po. Hindi natin mapipilit. Mapipilit po yung mga survivors, yung mga pamilya po nung namatay yan na maging strong sila agad, na tumigil sila sa kanilang pag-iyak nila, yung minsan, wag ka na umiyak, okay na yan, magpalakas ka, ganyan po, di ba? Hayaan lang po natin sila na umiyak kasi kung yan po yung makakapagbigay ng sa kanila ginhawa sa lahat ng laman ng kanilang puso. So hayaan natin silang umiyak, sumigaw kung pwede gusto nilang sumigaw, mailabas nila yung kanilang nararamdaman, di ba po? So tayo po as counselors, as chaplains ay ano po yung ating dalawang traits po? Yung ating pinaka gawain po sa ating mga counseling ay yung presence and support. Yan. Opo, thank you Ma'am Suzette, no? Yung presence and support natin. As long na andoon tayo, malaking bagay na yan sa kanila at yung makasuporta tayo sa kanila. Yan. Number 4, rules of conduct. Let the person talk and share their feelings of pain. If the person says something unexpected, avoid judging or correcting the person. Instead, try to accept what you hear even if you do not understand. Yan. Hayaan lang po natin sila magsalita. Ilabas nila yung kanilang nararamdaman, yung mga pag-iyak nila, yung mga ano po. At wag natin silang husgahan na, yan, kasi kayo nung nabubuhay pa yung nanay nyo, nabubuhay pa yung lola nyo, yung buhay pa yung asawa mo, o lagi kang hindi ka ani sa kanya. Wag na po natin sabihan ng ganun po, di ba? Kasi nag-grieve na nga sila. Yan. Number 5, avoid spiritual platitudes. Above all, do not chastise your friend for having less than adequate faith. The person needs for reconciliation with God takes precedence over your concern that he or she might turn away from God. At some point, people are ready to move ahead. Resist the inclination to intervene or protect. Yan. So, ibig sabihin po, ay wag na po tayo magsalita pa ng mga kung ano ng mga bagay na parang nahuhusgahan natin siya o nasasabihan natin sila na kaya nangyari ang ganyang mga bagay kasi medyo nakulangan ka sa pananampalataya mo o sa pagsunod mo sa Panginoon. So, hindi po talaga nararapat yan, di ba? Na parang na ano pa natin sila na ang Panginoon ay mapanghusga na Panginoon at kung hindi ka susunod sa Kanya ay mapaparusahan ka na mabibigat na mga bagay na ganyan, di ba po? So, hindi na tama. Yan po. Rules of conduct number 6, part of the healing process is time. So, do not expect the person to be over their loss in a month or 2. Places, music, or a certain smell can trigger a memory, causing a person to lapse back into state of momentary grief. Yan. Holidays and anniversaries will be particularly difficult. So during these precious moments, be sure to remember the deceased and show extra concern, di ba po? Yan po, di ba? So hindi po gano'n, lahat naman po siguro sa atin dito ay nakaranas na mamatayan o mawala ng ating mga mahal sa buhay, di ba po? And kahit na ilang years na nakalipas, ay patuloy pa rin tayo nalulungkot at nakakaalala. So, expectin din natin na itong ating mga counseling ay ganun din yung kanilang nararamdaman na kahit 1 taon na 2 taon na ay meron pa rin sila mga kalungkutan sa kanilang mga puso. So, hinay-hinay lang po natin sila maging
supportive po tayo sa kanila. And sabi nga, holidays and anniversaries will be particularly difficult. So, iba maalala nila na pag Pasko, malulungkot sila. Pag holidays o anniversary, malulungkot sila. So, dapat po ay maging concerned tayo sa kanila sa ganyang mga bagay. At iwasan natin na lalo pa nilang maalala pa sa ganyang mga pangyayari, di ba? Sabi din dito, music or a certain smell can trigger a memory. Yan. So, tayo po as a counselor and counselee, at yung sa ating mga counselee, tayo po yung mga first responder. Ito po yung mga rules of conduct na dapat nating maging mirror sa ating pakikipagtungo po natin sa ating mga counselee. So maging maingat po tayo, no? Kagaya po na laging ko sinasabi, tayo po mga chaplains ay hindi lang yung inaalagaan natin yung ating mga preso, yung mga PDL po, o yung mga may sakit, o yung mga mamamatay na, o yung mga law enforcer, kundi pati po yung kanilang mga survivor, yung kanilang mga family. Ito po yung aftercare nung lesson natin ng last week, yung tungkol sa death notification, di ba po? So yung mga namatayan po, hahanapin pa rin nila kayo dahil kayo yung chaplain na nag-asikaso sa kanila sa kamatayan ng kanilang family. So once na sila po ay kumontak sa inyo ulit, ito po yung mga rules of conduct na maaari ninyong i-share sa kanila. Yan po. So, dyan po tayo natatapos sa first part po ng ating lesson ngayon. So, meron po bang katanungan o may dadagdag po ba kayo before po tayo papasok sa isang topic po? Yan. Meron po ba kayong nais i-share o itanong? Hello po. Hello po. Okay na po, maliwanag. Okay na po. Sige po. So, pasok po tayo dito sa ating, ay hindi po yan. Sa isang topic natin. Ay, wait lang po. Nagkalabo-labo po yung aking, hindi yan Baka meron pong gusto mag-share sa inyo. Ay, tapos na po natin itong suicidal. Wala po sa Wait lang po hanapin ko lang po ulit yung aking mga Sir Nards, recess po muna tayo ng 1 minute. 1 minute lang po Stop share. Yan. Lalabas po muna ako sa water break po muna tayo ng 1 minute. Sandali lang.